Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin natin ang ika-24 na kabanata ng mga bilang at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor HK. Ngayon ay titignan natin ang mensahe ng mula kabanata 21 hanggang 24. Meron po siyang PowerPoint. Ang pamagat ng kabanatang ito ay ang pangkukulam ay hindi magtatagumpay o walang magagawang pagkukulam kumpara sa utos ng Diyos. Si Balaam ay tinitignan bilang isang makapangyarihan na propeta, ngunit hindi magpapagal ang kanyang sinasabi kumpara sa sinasabi ng Diyos. Dahil naroon ang proteksyon ng Panginoon, lalong-lalo na sa kanyang piniling bayan o tao, at kabilang tayo roon. Kung kaya naman hindi dapat tayo matakot pagdating sa mga pagkukulam o pagsusumpa. Sa espiritu ay maaring ignorante tayo o kaya hindi natin alam ang nangyayari sa espiritual na mundo. Ngunit tulad ng sinasabi sa panalangin ng Panginoon ay naroon ng proteksyon at ang paglayo sa atin mula sa kasamaan. Ang buong kabanata ay mahati natin sa dalawang teksto o dalawang talata, dalawang seksyon. Ang una mula verse 1 to 14, nakita ni Balaam na kalulugod sa Panginoon na pagpalain ng Israel. Dito ay dapat din tayong manampalataya. Kailangan nating manampalataya na ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng pagpapala. Ang pagpapala ay hindi mula sa ating mga trabaho o dahil tayo ang pinakamagaling, kundi dahil nakalulugod sa Panginoon na pagpalain ang kanyang tao o bayan. Makikita natin dito na ang kapangyarihan ni Balaam ay epektibo. Hindi lamang niya nakikita ang mga Israelita o ang mga Moabita, kundi nakikita niya rin ang bituin o ang tagapagligtas na magmumula sa lipi ni Jacob. Ang pinili ng Diyos ay magmumula sa lipi ni Jacob. Sa ikalawang seksyon ay makikita natin doon na maaangkin ng Israel ang Moab at ang Edom at iba pang mga bayan ay magiging kanilang pag-aari. Kung kaya sa kahit ano pa mang mga problema na ating makakaharap, alam natin na ang Diyos ang siyang tutulong sa atin at ang siyang magbibigay katagumpayan sa atin. Titignan natin muli ang mula chapter 21 hanggang 24 at makikita ninyo sa inyong screen ang mapa. Ang Israel ay malapit na sa Arad. Kung makikita po natin yung pointer sa mapa. Ngunit naroon ang pag-aalala ng Israel na hindi sila makarating sa Kanaan. Kaya pumunta sila sa Edom hanggang sa nakalating sila sa Moab. At mula sa kapatagan ng Moab ay dadalhin sila ng Diyos sa lupain ng Kanaan. Makikita natin dito na nag-iba ng daan ng mga Israelita, ngunit ang mga Moabita ay takot sa kanila. Sila ay natatakot sa dami ng mga Israelita.
Sila'y nag-aalala na baka kainin ng lahat ng mga Israelita ang kanilang mga pagkain. Yun ay makikita natin sa chapter 21 at 22. Dahil dito ay nag-alala din ang mga Israelita dahil alam nilang kailangan nilang lumakad ng mas malayo pa. Ngunit sa isang banda ay nag-aalala din ang mga Moabita. At sa chapter 23 hanggang 24, makikita natin ang larawang ito at ang mga mapa na nandito. Ang katotohanan ng kanilang sitwasyon ay makikita natin sa litratong ito. Sa chapter 22, ang mga Israelita ay nakakaranas ng problema. Hindi sila naging masaya sa paglalakbay na mayroon sila at sila ay nagsimulang magreklamo sa Panginoon. Ibang-iba ito sa totoong karanasan na mayroon sila. Kung maalala natin sa chapter 22, ay nalampasan nila o nagtagumpay sila laban kay King. Nanalo sila laban sa hari ng Moab. Doon nakita natin ang pagrereklamo muli ng mga Israelita at nagpakita ang tungkod na naging ahas. At kung sino mang titingin sa tungkod na ito o sa ahas na ito ay mapapagaling. Kaya sa halip na magreklamo ay kailangan lamang nilang tumingin sa ahas na ito at sila ay mapapagaling. Kung sana naunawaan lamang ito ni Moses nung umpisa pa lamang ay hindi sana siya nagalit. Ngunit nakita ng Diyos ang pakiramdam na mayroon si Moses at ang maging mga Israelita kung kaya naman siya ay gumawa ng paraan upang sila ay mapagaling at mapatawad. Ito'y nangangahulugan lamang ng presensya ng Panginoon ay nasa mga Israelita. Sa ating buhay, ganun din sa atin na kung tayo man ay nakakaharap ng problema, kailangan lang nating tumingin sa Panginoon. Ang mga Israelita ay nagkaroon na ng mga katagumpayan. Ngunit ang problema ay ayaw nilang magkaroon ng iba pang daanan lalo na papunta sa Kanaan. Sa chapter 23 ay nagtagumpay na naman sila sa laban sa isa pang hari. At sa verse 13, chapter 21:13, sila ay nagpunta sa lugar ng Arnon. Pala. Hanggang sa sila ay nakarating sa balon ng beer. Binigyan sila ng Panginoon ng tubig. Kung kaya sila ay nagkaroon muli ng kaginhawaan. Kung kaya naman mayroon silang kalakasan na labanan ang hari ng Amorita. At kanilang naangkin ang malaking bahagi ng lupain doon. Sila ay nagtagumpay sa lugar na iyon. Nakita natin dito na ang katagumpayan ay nasa panig ng Israel, ngunit patuloy pa rin sila sa pagrereklamo kung kaya naman lagi silang nakakaharap ng mga problema. Sa dulo ng
chapter 21 ay nagkaroon muli sila ng katagumpayan. Natalo nila ang hari ng Sihon at Og, kung kaya kanilang naangkin ang lupain doon. Makikita natin dito na ang mga Israelita ay hindi talunan. Ngunit sa kanilang mga puso ay kailangan nilang ayusin ang kanilang mga kalooban at kanilang mga emosyon. Nang sila ay nasa ilang pa, ang kailangan nilang ayusin ay ang kanilang problema pagdating sa mga pagnanais o pagnanasa na mayroon sila. Sa Biblia, makikita natin nang sila'y nakarating sa Abel Shittim, iyon ay sa kabila ng kapatagan ng Jericho. At ano ba ang nangyari sa lugar na ito? Ang hari ng Moab ay hinanap si Balaam upang sumpain ang mga Israelita. Sa nakaraang mga kabanata, kailangan nilang makipagkita kay Balaam. Nakarating ang mga Israelita sa Beth Peor at ang pagpapala na kanilang natanggap dito ay mababasa natin sa chapter 4. Kung kaya naman nakita ni Balaam kung paanong pinagpapala ang Israel. Kanyang nakikita ang kanilang kalakasan at kung gaano sila kadami. Sa verse 1, natiyak ni Balaam na talagang gusto ni Yahweh na basbasan ang Israel. Kung kaya hindi na siya nagpatuloy sa pangkukulam sa kanila. Kanyang binuksan ang kanyang mga mata at tinignan ang ilang. At kanyang nakita ang mga Israelita at ang kampo na mayroon sila. Kung kaya ang Espiritu ng Panginoon ay napunta kay Balaam. Babalikan natin ito maya-maya. Ngayon ay pupunta tayo mula verse 1 hanggang 14. Nakita ni Balaam na nakalulugod sa Panginoon na pagpalain ng Israel at walang ibang maaaring lumaban sa kalooban ng Diyos. Tumanaw si Balaam sa ilang at nakita niya ang kampo ng Israel sama-sama bawat lahi. Ito'y ibang-iba sa dalawang iba pang pagkakataon na tumingin si Balaam sa kanila. Dahil ang tanging sinabi ng Diyos sa kanya ay ang ulitin kung ano man ang sasabihin niya. Ngunit dito, ibang-iba dahil ang Espiritu na mismo ng Panginoon ang pumunta kay Balaam. Naroon ang pangungusap ng Panginoon at ng banal na Espiritu kay Balaam.
Sa verse 3, ang pahayag ni Balaam na anak ni Beor, ang pahayag ng taong may malinaw na paningin. Bukas man o sarado ang mata ng taong ito, kung naroon ang pangungusap ng Panginoon o kaya ng kung anumang Diyos-Diyosan, madalas ay nakapikit ang kanilang mga mata. Ngunit sa insidenteng ito, ay nais ng Panginoon na ipakita ang kanyang kalooban sa kanya kung kaya binuksan ng Diyos ang kanyang mga mata. Sa original na teksto, ang sinasabi ay ang taong may malinaw na paningin. Dito ay nakikita na ni Balaam ang kampo ng Israel. Sa verse 4, ang pahayag ng nakikinig sa mga salita ng Diyos at nakakita ng pangitain buhat sa makapangyarihan. Para sa isang taong nabasbasan ng Panginoon, ito ay napakagandang pangyayari dahil naroon ang pagkilos ng Panginoon. Si Balaam ay talagang binasbasan ng Diyos. Wala na siyang intensyon na sumpain ang lipi ni Jacob. Sa verse 5, anong ganda o Jacob ng iyong mga tolda, kay ina mo Israel ng iyong mga tirahan. Sa atin ngayon, ang Panginoon ay nakatingin sa atin sa isang magandang perspektibo. Sa tuwing tayo ay naghahanda pagdating sa mga selebrasyon, ay mayroong iba-ibang mga opinyon pagdating sa paghahanda. Kailangang maging malikhain at kailangang naroon ang pagbubuhos ng kung anumang makakaya natin para sa Panginoon. Sa perspektibo ng iba, para sa paningin ng iba, ang lahat ng ito ay maganda. Tulad ng sinabi sa chapter na ito. Anong ganda o Jacob ng iyong mga tolda, kay ina mo Israel ng iyong mga tirahan, wari ng pakalawak na libis parang hardin sa tabi ng batis. Sila'y wari punong kahoy ng babango, itinanim ni Yahweh, matataas na punong cedar sa tabi ng mga bukal. Kung kaya sa verse 7, ang tubig ay aapaw sa lahat niyang sisidlan, kapangyarihan niya madarama sa lahat ng lugar. Ang hari niya ay magiging mas malakas kaysa kay Agag at ang kanyang kaharian ay magiging napakalawak. Nakaraan sinabi natin na ang tubig ay magmumula sa balon sa tulong ng setro at ng tungkod at ng kapangyarihan ng Diyos. Ngunit ngayon sa chapter na ito, ang Diyos na mismo ang siyang maglalagay ng tubig sa mga sisidlan. Ibig sabihin ang balon ay gumagalaw. Ang tubig ay gumagalaw. Ito'y nangangahulugan na kung nasaan man ang presensya ng Panginoon ay naroon ang nag-uumapaw na tubig at ang nag-uumapaw na buhay na tubig. Tubig ng buhay. Sorry. Kung matatandaan natin, minsan ay nagreklamo ang mga Israel dahil sa kawalan ng tubig. At dahil sa galit ay pinalo ni Moses ang isang bundok upang lumabas doon ng tubig.
Ngunit ngayon, ang tubig ay nag-uumapaw na. Sila ay naitulad sa mga punong kahoy at sa mga cedar na nasa tabi ng mga bukal. Sila ay magiging punong kahoy na mabango at matataas na punong cedar sa tabi ng mga bukal. Kung kaya mga kapangyarihan ay madarama sa lahat ng lugar at ang hari nito ay magiging mas malakas kaysa kay Agag. Sila ay magiging malakas dahil nais ng Panginoon na sila ilabas sa Ehipto at dalhin sa lupang pangako. Sabi sa verse 8, ilabas siya ng Diyos sa bansang Ehipto. Ang lakas na ginamit niya ay waring lakas ng toro. Kaaway niya ay lulupigin, pati buto'y dudurigin. Sa tulis ng kanyang pana, lahat sila ay tutuhugin. Siya ay parang leon sa kanyang higaan. Walang mga gumambala sa kanyang pagkahimlay. Pagpalain nawa ang sayo ay nagpapala. Sumpain ang lahat ng sayo ay susumpa. Ang nakaraan, nabasa natin ang pagpapala ni Balaam na may kinalaman sa leon. Sa chapter 23, lalo na sa verse 24, ang Israel ay kasing-lakas ng isang leon. Hindi tumitigil hanggang kaaway ay di nalalamon at hanggang ang dugo nito ay di niya naiinom. At balikan natin ang chapter 24, verse 9. Naroon ang muling pagsasabi tungkol sa isang leon. Pagpalain nawa ang sayo ay nagpapala, sumpain ang lahat ng sayo ay susumpa. Ang katagang ito ay ang parehong pagpapala na ibinigay ng Diyos kay Abraham. Ito ay espiritual na proteksyon mula sa Panginoon, nangangahulugan lamang na walang ibang maaring sumumpa sa Israel. At naroon ang pagpapala sa sino bang magpapala sa Israel. At parehong pagpapala ang sinabi ni Balaam para sa Israel. Sila'y katulad ng tubig na binayaan ng Panginoon at hardin na pinalalago ng Diyos. Sila magiging katulad ng mga leon. Ito ang huling pagpapala ni Balaam para sa bayan ng Israel. Dahil dito ay nagalit si Balak. Nanggigil siya at siya'y galit na galit. Ipinatawag kita upang sumpain ang aking mga kaaway, ngunit anong ginawa mo? 3 beses mo pa silang pinasbasan. Dahil dito ay pinagtabuyan ni Balak si Balaam. Mabuti pa'y umuwi ka na, pararangalan sana kita pero hinadlangan iyon ni Yahweh. Iyon ang sabi ni Balak sa verse 11. Sinabi ni Balaam kay Balak, sinabi ko na sa iyong mga sugo na kahit ibigay mo sa akin ang lahat ng pilak at ginto sa iyong sambayan ay hindi ko gagawin ang hindi ipinagagawa sa akin ni Yahweh. Sinabi ko rin sa kanila na ang sasabihin lamang sa akin ni Yahweh ang siya kong sasabihin. Kung tutuusin ang propetang ito ay kilala niya ang Diyos at hindi lamang siya gumagawa ng pangkukulam o pagsusumpa. Alam niya na mayroong banal na hangganan mula sa Diyos at alam niya na hindi siya maaring lumampas sa hangganan na ito. Dahil ang hangganan na ito ang siyang kalooban ng Diyos. At yon ay ang proteksyon at ang pagpapala ng Diyos para sa mga Israelita. Kung kaya naroon ang pag-iisip ni Balaam na hindi niya maaring basta gawin na lamang kung ano ang nais niya. Sa parehong parahan, naway maging katulad din tayo ni Balaam.
Naway ipakita natin ang isang banal at totoong takot sa Diyos. Hindi dapat tayo gagawa ng bagay na ayon lamang sa ating kagustuhan o kalooban. Huwag lapang dapat tayo magsalita o gumawa ng bagay na kung anong nais natin. Huwag nating lalagpasan ang hangganan na inilalagay ng Diyos. Naway hingin natin ang pagtulong ng Diyos na tayo'y tulungan na makita ang hangganang ito. Dapat tayo maging seryoso at magkaroon ng focus na gawin ang kalooban ng Diyos. Sa verse 14, oo, uuwi ako. Ngunit sasabihin ko muna sa iyo kung ano ang gagawin sa inyo ng bayang ito balang araw. Sabi sa verse 14. Dito ay parang sinasabi ni Balaam ang mga ilang pagpapaalala o kaya ay babala ng walang bayad. Dito ipinakita ni Balaam kung ano ang maaaring mangyari sa mga Moab. Muli ay sinabi niya dito na siya ay si Balaam na anak ni Beor at ang mensahe na mayroon siya ay mula sa taong may malinaw na paningin. Sa verse 16, ang pahayag ng isang taong nakikinig sa salita ng Diyos nang nakakaalam ng kalooban ng kataas-taasang Diyos na nakakita ng pangitain buhat sa makapangyarihan, kahit na buhol sa lupa ay malinaw pa rin ang aking paningin. Ang sumunod na kanyang mga sinabi ay mga pangitain at paniguradong mangyayari sa mga susunod pang taon. Sabi sa verse 17, mayroon ako nakikita, ngunit hindi pa ngayon magaganap. Nakikita ko ngayon ang mangyayari sa hinaharap. Mula sa lahi ni Jacob ay lilitaw ang isang bituin. Sa lahi ni Israel ay may maghahari rin. Ibig sabihin ay mayroong hari na magmumula sa Israel. At ang mga pinuno ni Moab ay kanyang lilipulin, lahat ng mga anak ni Seth ay kanyang pababagsakin. Ang lahat ng ito ay magaganap sa Moab. Sa verse 18, nabanggit din doon ang tungkol sa Edom. Kung matatandaan natin, ang Israel ay iniwasan nila ang mga taga-Edom at Moab dahil ayaw nilang makipaglaban sa kanila. Ito ay dahil sa takot na mayroon ng mga Moab. Bye. Sa verse 18, sasakupin niya ang Edom. Hindi man nangyayari sa kasalukuyan, sa mga panahong iyon ay mangyayari pa rin ito sa hinaharap. Nangyari ito sa panahon ni Haring David. Kanyang nasakop o kanyang naangkin ang lupain ng Edom at Moab. Sa verse 19, lulupigin silang lahat nitong bansang Israel, ang natitirang buhay sa mga lungsod ay kanilang uubusin. Buhay. Verse 20, nang makita niya sa pangitain ang Amalek ay ganito ang sinabi niya. Ang Amalek ay bansang pangunahin, ngunit sa huli siya ay lilipulin. Sa verse 21 ay ganun din. Ito na may para sa pangitain ng mga Sineyo.
Sa verse 20 to 22, nabanggit doon ang pagkabihag ni Asur. Ito ay tungkol sa mga susunod pang henerasyon ng kanilang mga kalaban. Dito makikita natin ang pangitain na mayroon si Balaam, lalo na sa hinaharap. Sa verse 24, nabanggit doon ang paglusob ng Israel sa Asur at Eber. At ang mga ito ay mga Arabong bayan. Nabanggit doon ang pagdating ng mga barko. Ito ay tumutukoy sa mga Romano. Dito makikita natin na ang pangitain na mayroon si Balaam ay mga pangitain para sa hinaharap. At masasabi nating nakikita ni Balaam kung ano man ang mangyayari sa mga bayan sa susunod na mga henerasyon at sa hinaharap. Sa verse 25, si Balaam ay umuwi na at ganoon din si Balak. Nangangahulugan ba ito na sa kanilang pagbabalik ay wala nang mangyayari? Ngayon ay titingin muli tayo sa mapa. Ito ang mga karanasan ng mga Israelita nang sila'y lumabas sa Ehipto. Mayroon silang naranasan na 3 pinakaimportanteng espiritual na puwersa. Una ay ang sa Egypt, ang kamunduhan, na kahit hindi maganda ang kanilang karanasan doon, ay naroon ang pagnanais nila na bumalik doon. Kaya kailangang manampalataya ng mga Israelita sa kanilang pagsunod sa Diyos. Kailangan nila ng pananampalataya na sundin kung ano man ang kalooban ng Diyos at ang harapin ang mga problema. Nang sila'y makarating sa mga ilang, ay lalo pa silang nagkaroon ng problema. Ito ay ang tungkol sa mga pagnanasa na mayroon sila. Dito ay kailangan nilang umasa sa Diyos sa kabila ng mga katagumpayan na mayroon sila, ay natatalo sila lagi dahil sa mga pagnanasa na mayroon sila. At ang mga ito ang siyang nagiging dahilan kung bakit sila ay nagiging mahina. Kung kaya naman napaka-importante na umasa lagi sa Diyos. At nang sila'y malapit na sa Kanaan, ay nakaharap na naman sila ng isang espiritual na laban. At yon ay ang mga higante. Muli, dito ay kailangan nilang magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon. Nakaranas na sila ng 3 katagumpayan mula kay Agar, Sihon at Og, ang hari ng mga higante. Ang mga ito ay naranasan na ng mga Israel, o ang katagumpayan ay naranasan na ng mga taga-Israel. Kailangan nilang manampalataya upang maranasan ang katagumpayan. Kung kaya ngayon, ito'y nagpapaalala lamang na kailangan nating umasa sa banal na espiritu at patuloy siyang sampalatayanan sa lahat. Sa pagkakataong ito, naway hilingin natin na magkaroon tayo ng malakas na pananampalataya sa Panginoon. Ang Diyos ang siyang pumoprotekta sa atin. Ang Diyos ang siyang nagpapalawak ng ating mga pagpapala at kung anumang ating kayang angkinin.
Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Maraming salamat at ikaw ay aming pinapasalamatan. Ikaw ang Diyos na siyang nagbibigay milagro sa aming buhay. Nung nakaraan, ikaw ay nalulugod sa mga Israelita. At ngayon, ikaw ay nakatingin sa buong mundo. Pinupuri ka namin dahil alam namin na sa iyong paningin, ikaw ay nalulugod sa mga tao na iyong pinili. Ang iyong habag at ang biyaya ay nasa aming mga buhay. Mga kapatid, aking iniimbitahan ng lahat. Tayo ay tinawag ng Panginoon. Naranasan natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Ngayong umaga, ideklara natin ang ating pasasalamat sa Kanya. Panginoon, ikaw ay aking pinapasalamatan na sa kabila ng aking mga sakit at ng relasyon na hindi maganda, ay naroon pa rin ang iyong pag-ibig at ang iyong paggaling. Ang iyong kagalingan ay nasa aking buhay at aking nadarama ang pag-ibig na nagmumula sa iyo. Maraming salamat sa iyong habag, salamat sa iyong biyaya, sa iyong pagliligtas, sa iyong presensya. At ang iyong presensya ang siyang pinakanais ko sa lahat. Panginoon, akin kitang pinapasalamatan sa iyong pagliligtas sa aking pamilya. Nung nakaraan, ay maagang namayapa ang aking mga magulang, ngunit ang iyong biyaya ay naroon at naroon ang iyong pagpapala kung kaya naman kami ay nakilala ka. Nung nakaraang taon ay namayapa din ang aking ama, ngunit ang iyong pagliligtas ang siyang pinakamagandang regalo na natanggap namin. Panginoon, maraming salamat. Ikaw ang nagdala sa akin sa simbahang ito. At nakita ko, Panginoon, ang maraming milagro na nangyari sa simbahang ito. Maraming buhay ang nabago. Nung nakaraan ay mataas ang aking tingin sa aking sarili at ako'y napakayabang. Ngunit tinulungan mo ako na iwasan at iwan ang dati kong buhay. Aking ibinibigay ang pasasalamat sa iyo. Maraming salamat sa iyong pag-ibig. Maraming salamat dahil pinakita mo sa akin na kung naroon ang pananampalataya sa iyo, ay naroon ang pagmapala na nagmumula sa iyo. Mga kapatid, maaring sa ngayon ay nakakaharap tayo ng mga problema pagdating sa mga pagnanasa na mayroon tayo. Naway isakripisyo natin o idulog natin ang lahat ng ito sa Panginoon. Kung hindi natin nakokontrol ang ating mga emosyon, o kaya'y hindi natin makontrol maging ang ating pagkain, o kaya'y may mga addiction tayo, o kaya'y naroon ang laging pagsasabi ng mga kritisismo o paghuhusga sa iba, atin itong idulog sa Panginoon. Maaaring may ilan sa atin na mababa ang tingin sa sarili. Sinasabi ko sa iyo na nakikita ka ng Diyos. May mga pagkakataon na hindi mo natatanggap ang iyong sarili. Idulog mo ang lahat ng ito sa Diyos at hingan ito ng tawad sa Kanya. Maaari po tayo dumulog sa Panginoon. Maaring may addiction tayo sa paggamit ng ating mga cellphone. O kaya addiction pagdating sa panonood. Lahat tayo ay may mga pagnanasa.
tayo ay dumulog sa Panginoon at harapin natin ang mga problemang ito. Harapin natin ang problemang ito pagdating sa mga pagnanasa na mayroon tayo. Panginoon, tulungan mo kami. Kami ay iyong mga piniling tao at alam namin na ang iyong habag at biyaya ay nasa amin. Idulog natin sa Diyos ang lahat ng pagnanasa na mayroon tayo. Alam namin, O Diyos, na kami ay nabubuhay ng ayon sa aming kalamnan at pagnanasa. May mga pagkakataon na alam naming mali ito. Ngunit ngayon ay kami humaharap sa iyo at aming sinusuko ang lahat ng ito. Alam namin, O Diyos, na mahal mo ang bawat isa sa amin. Aming isinusuko ang bawat mga bagay na hindi naaayon sa iyong kalooban. Panginoon, tulungan mo kami na marinig ka at hindi sundin ang aming mga pagnanasa. May mga pagkakataon na kami natutokso ng mundo at paulit-ulit ka naming nasasaktan. Paulit-ulit ka naming nasasaktan. Panginoon, may mga pagkakataon na kami nagrereklamo. Nawawalan kami ng kalakasan. Nawawalan kami ng pasensya. Madalas ay nagrereklamo kami na wala kang solusyon na ibinibigay sa amin. Kami nagrereklamo na wala kang kalakasan na tulungan kami sa aming mga problema. Higit naming nakikita ang mga mali. Higit naming nakikita ang mga kritisismo. May mga pagkakataon na higit kaming nagtutuon ng oras sa aming mga cellphone imbes na magbasa ng Biblia. Kami ay mga taong nakokontrol ng aming mga pagnanasa. Panginoon, tulungan mo kami at patawarin mo kami pagdating sa ganitong mga bagay na ginagawa namin. Madalas naming hinahayaan na kalooban lamang namin ang masunod. Madalas ay hindi namin pinapaniwalaan na kami ay iyong pinagkakatiwalaan. Nananatiling mababa ang tingin sa aming mga sarili. Kahit na naroon ang iyong pagpapala. Madami ka nang pinaranas na mabuting bagay sa amin, ngunit hindi pa rin namin nakikita ang iyong kabutihan. Paulit-ulit ka naming sinasaktan at patulit-ulit kami nagkakasala. O Diyos, patawarin mo kami. Patawarin mo kami, O Diyos, kami ay mga taong nagkasala sa iyo. Wala kaming karapatan na magbigay ng kritisismo sa iba dahil alam namin na kami ay iyo ding huhusgahan. Kung kaya naman, Diyos, kami ay iyong tulungan at iligtas mula sa mga pagnanasa ng kalamnan na ito. Tulungan mo kami, Diyos. May mga pagkakataon na hindi maganda ang tingin natin sa mga sarili dahil kami ay nagpapatuloy na nagkakasala sa iyo. Ngunit Diyos, naroon ang iyong magandang paningin sa amin.
Sinasabi ng Diyos na humingi tayo ng tawad sa Kanya. Binibigyan tayo ng Diyos ng daan palabas sa mga kasalanang ito. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na makawala sa mga problemang ito. Sampalatayanan natin ng Diyos. Gamitin natin ang pagkakataong ito upang sabihin sa Diyos na kailangan natin siya at pinaniniwalaan natin siya. Tayo ay umiyak sa Panginoon. Idalangin natin sa Kanya na tayo ay Kanyang patawarin at Kanyang iligtas. Panginoon, naniniwala kami sa iyong pag-ibig at kabutihan. Naniniwala kami, O Diyos, na Ikaw ay hindi nagpapabaya at hindi mo kami kinakalimutan. Panginoon, kailangan ka namin sa aming buhay. Kami ay umiiyak sa iyo. Mga kapatid, sa ating pananalingin ay narinig ko ang Diyos na sinasabi sa atin na Kanya nang nilampasan ang lahat. Sinasabi ng Diyos para sa bawat isa na sa ating paghingi ng tawad sa Kanya, tutulungan din tayo ng Diyos na malampasan ang bawat problema na mayroon tayo. Tutulungan tayo ng Diyos na magkaroon ng katagumpayan. Ang Diyos ay matagumpay, kung kaya naman atin ring mapagtatanggupayan ang lahat ng problema at laban na mayroon sa espiritual na aspeto ng ating buhay. Si Balaam ay masamang tao, ngunit dahil sa pagbabasbas ng Panginoon ay naroon na ginamit siya ng Diyos upang pagpalain ang kanyang mga tao. Sa pagkakataong ito, nakikita ng Diyos ang lahat nating panalangin at paghingi ng tawad, at ang kanyang banal na espiritu ang siyang pupuno sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu ay malalampasan natin ang bawat problema, malalampasan natin ang bawat pagsubok. Ang Diyos ay matagumpay na Diyos. Kailangan lang nating umasa sa Kanya at tayo ay magtatagumpay din. Sa verse 2 ng chapter 24, ang espiritu na pumunta kay Balaam na mula kay Yahweh ay ang parehong espiritu na ibibigay ng Diyos sa atin. At tutulungan tayo ng Diyos at ng banal na espiritu na ito upang marinig ang kalooban ng Diyos, upang marinig ang sinasabi ng Diyos. Naway dumaloy ang buhay ng tubig sa lugar na ito. Naway dumaloy ang tubig na mula sa banal na espiritu upang linisan ang bawat isa. Naway buksan ng banal na espiritu ang ating mga paningin. Naway makita natin na ang Diyos ang siyang lumalaban para sa atin. O Diyos, buksan mo ang aming mga paningin, buksan mo ang aming mga tainga, at upang marinig namin ang iyong mga salita at makita namin ang pangitain na nagmumula sa iyo. Tanggalin mo, Panginoon, ang uri ng paningin na nakatingin lamang sa mundo at maging ang pandinig na dumidinig lamang sa mundo. Tulungan mo kami mabuksan ang aming mga espiritual na mata at espiritual na tenga. Naway naisin nating tanggapin ang tubig na nagmumula sa Diyos.
Naway punuin tayo ng banal na espiritu. Purihin natin ang Diyos. Banal na Espiritu, ikaw ay aming tinatanggap sa lugar na ito. Aming tinatanggap ang iyong presensya. Taas natin ang ating mga kamay. O Diyos, ikaw ay nasa aming kalagitnaan at ang iyong kadakilaan ang siyang lumulukod sa amin. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Maraming salamat sa iyong banal na espiritu na siyang tumutulong sa amin. Sa tuwing kami nanghihina, ikaw ang tumutulong sa amin upang makatayong muli. Ngayon, sa oras na ito, tayo ay umupo sa sahig at magkaroon tayo ng prophetic gesture. Maya-maya ay papasok tayo sa panalangin ng Espiritu at tutulungan tayo ng banal na Espiritu na makatayong muli. Panginoon, kami ay sadyang tao lamang. Kami ay makasalanan. Ngunit maraming salamat o Diyos dahil isinakripisyo mo ang iyong buhay upang kami maligtas. Ang iyong pag-ibig nang kami makasalanan pa ay naroon kung kaya binigay mo ang iyong buhay. Sa kabila ng mga pagkukulang na mayroon kami. Basta ba kami ay hihingi ng tawad, kami ay iyong tinutulungan na makatayong muli. Ikaw ang siyang nagtitindig sa amin. Ang iyong pag-ibig ay napakalalim, napakalawak. Mga pagkakataon na hindi namin matanggap ang aming mga sarili, naroon ang banal na espiritu na siyang tumatayo at nagtitindig sa amin. Sa pagkakataong ito, kami ay nangangako sa iyo. Nais namin na ikaw ay sundin at magkaroon ng banal na takot sa iyo. Bilang hukbo, bilang iyong mga sundalo. Panginoon, banal na espiritu, kami ay dumudulog sa iyo. Handa kaming maitindig mo. Mga kapatid, sa pagkakataong ito ay tutulungan tayo ng banal na espiritu.
Naway magkaroon tayo ng kasunduan sa Panginoon at pangako na ibigay ang ating sarili at ang ating mga buhay sa Kanya. Panginoon, maraming salamat. Muli aming idinudulog at binibigay ang aming buhay sa iyo. Banal na Espiritu, naway tulungan mo kami na makatayong muli. Ngayon, tayo ay tinutulungan ng Diyos at ng Banal na Espiritu na makatayong muli. Sa tulong ng Banal na Espiritu, tayo ay may daan palabas ng ating mga problema at tayo ay magtatagumpay sa lahat ng ating mga laban. Ang Diyos ang siyang ating magiging tagumpay. Tanggapin natin ang pagpapala mula sa Diyos. Banal na Espiritu, maraming salamat. Sa aming mga kahinaan ay tinutulungan mo kaming makatayong muli. Ikaw ang siyang magbubuhay sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus ay aking pinagpapala ang lahat, maging din ang aking sarili. Naway tulungan tayo ng Banal na Espiritu na hindi lamang tumingin sa ating mga kagustuhan. Buksan mo ang aming mga mata, tulad ng kung paano mong binuksan ang mata ni Balaam, ay naway tulungan mo kami mabuksan ang aming mga espiritual na paningin at nang mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Atin lamang sabihin ang kabutihan ng Diyos at ang pasasalamat sa Kanya. Naway ang puso natin ay maging katulad ng bukal at ang puso natin ay maging katulad ng puno ng buhay. Banal na Espiritu, maraming salamat. Panginoon, Ikaw ay aming pinupuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pang-umagang debosyon. Magandang umaga.